Okay. Okay, isang magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa media, sa ating mga kasamahan sa DSWD, sa Raymond. Good morning po. Dr. Dan, good morning. Sa mga kasama natin sa media, marami tayong dalawang guest natin ngayon. Marami kayong makukuhang storya at nandito rin Yung family po. yung family nung nabugbog sa bus. Pero mamaya na natin ano during the open forum. Sige, sir. Without further ado, dahil parang mahaba-haba ang ating talakayan, let us call on our guest po, Director Miramel Laksa of Sustainable Livelihood Program and Director Edwin Murata of CIU, Crisis Intervention Unit of the Central Office. Sige po, dito po, Director May. Good morning po. Good morning. Good morning, Director Mai, Director Edwin. Good morning po. Yan, magandang buhay po sa inyong lahat muli. Sige, opening statement muna. Sige, so magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa mga kasamahan natin sa media. And we hope that this would be a very fruitful discussion for all of us. Salamat po. Si Director, sige. Director. Para naman po sa akin, before po ako bumati po sa inyong lahat, Happy Filipino Social Work Day po sa lahat ng Angels and Red Vest sa buo pong Pilipinas. And of course, Happy Pride Month na rin. Ipasok na po natin. So muli, Director Wenz po from the Crisis Intervention Unit. And we are very excited po to share to you the updates na meron po kami para po ihatid at ilahad po sa inyo ang patuloy na pagiging progresibo ng mga programa po at mga serbisyo po ng ating pong departamento. Si Director Edwin ang in charge sa CIU. Yun yung namimigay ng AIX, AKAP. Kaya marami kayong itatanong sa kanya. Si Director May naman ng Sustainable Livelihood Program, siya yung responsible do sa e-buses na nilaunch natin ng Tuesday. Sir, baka we can start with the presentation po ni Director May. Pareho nga pala kayong social worker, ano? Yes, Happy Filipino Social Workers Day Sa po. Tagalog, mga social na manggagawa. Si Director May. Sige, Director May. Sige po, allow me to present to you. I think meron po tayong just a very brief background. I-share lang po natin sa ating mga kasamahan sa media, how was the project conceptualized pagdating dun sa ating Persons with Disability Electronic Transport Servers, or what we call the PWD ETS. So way back 2023 pa po, ito na conceptualize when Secretary Rex Gatchalian was appointed by our President, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, to also come up with a project for our persons with disability. So contrary doon sa sinasabi nilang dahil lang nagkaroon ng issue ng ating person with disability na harass po doon sa public bus, 2023 pa po nagsimula ang conceptualization nitong project na ito. It's just so happened that na-complete po yung 20 na electronic buses natin this year. So, nung 2023, yun nga po, as you can see, na-form na po natin yung ating mga persons with disability into an SLPA, or Sustainable Livelihood Program Associations. So, bawat Sustainable Livelihood Program Association po natin, meron po tayong 115 na persons with disability member kada Sustainable Livelihood Program Association. So, makikita po natin that there are 10 local government units in the National Capital Region, since this is a pilot project, So, 10 pa lang po sa ating mga LGU sa NCR ang ating participants for this project. So, we have from Quezon City, Mandaluyong, Pasay, Manila, Malabon, Caloocan, Muntinlupa, San Juan, Pasig, and Las Piñas. So, a total of 2,300 persons with disability po ang ating kapartner dito sa ating proyekto na Persons with Disability Electronic Transport Service. So, yan pong ating mga SLPA na yan, na Persons with Disability, sila po ay nag-undergo, again, hindi po ito cash outright, nag-undergo muna po ng social preparation, and that includes capacity building po sa kanila in managing a project, ganon din po financial
education para alam din po nila kung papaano patakbuhin ang pinansya nila kasi nga ito ay earning na livelihood po talaga para sa kanila because this will be a source of livelihood for our persons with disability. So after the social preparation na ginawa po sa kanila, doon na iginawad yung tinatawag po nating Seed Capital Fund na nagkakahalaga po ng 2,250,000 each Sustainable Livelihood Program Association. So after that, ano po, dahil nga po isang asosasyon na sila, sige po, next slide. Nagsimula na nga po yung proyekto nating Persons with Disability Electronic Transport Service sa kanila. Sige pa po, isa pa pong slide. So, yan, ang partner po dito, who is the service provider of that electronic bus ay yung ating Get PH. Ano po? So, yung ating Get PH or yung Global Electric Transport Philippines, who was the chosen service provider of our Persons with Disability Sustainable Livelihood Program Association, ang naging kasangga nga po. Why kasangga? Kasi po, yung 2.2 million na seed capital fund na ibinigay po natin sa bawat SLPA, tinapatan po yon ng Get PH as part of their corporate social responsibility. Kasi ang isa pong electronic bus nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. So, 50-50 ang naging payment po natin. Kaya malaking bagay pa rin, nakapartner po natin ang ating Get PH. So, yung mga bus tickets, para makasakay po doon sa ating electronic bus, meron po tayong tinatawag na Get Pass application. So, i-download lang po yan, yung Get Pass application, para, yun po, ma-avail na natin yung electric bus transport service natin through our e-buses po na iyan. Kung wala naman po tayong cellphone para i-tap yun, meron din po dun sa mismong bus na pwede nating i-avail. Pero yun nga po, aalamin lang natin yung mga ruta ng ating mga e-buses na ito. For now, ang ating mga e-buses ay tumatakbo as a corporate shuttle. Why? Kasi nga po, pinapilot muna natin. Kasi nga, titignan muna natin paano ang magiging takbo nito, paano yung magiging earnings nila, ano yung pwede nating i-improve pa, ano po sa mga e-buses natin. Then eventually, kasi nga that is the goal of the DSWD na magiging public transport na po ito para ma-avail na ng mga persons with disability, ng mga senior citizens, na mga commuting public natin, itong ating mga e-buses. So yun po ang brief description natin ng ating proyekto ito for our persons with disability. Maraming salamat po. So Director May, dun sa investment natin ng DSWD, magkano yung tinatayang kikitain nila? Actually, for now, Sas, kumikita po yung ating mga e-buses based dun sa financial statement na sinasubmit po sa atin ng 30 to 40,000 a month. Ano po? So, yun po, yun po ang hahati-hatiin sa bawat miyembro. Yung 115 na persons with disability na miyembro ng ating Sustainable Livelihood Program. So hindi nila binabayaran yung... Actually, for now, babayaran muna. Yung part of that, 50% of that, mapupunta muna sa Get PH. Then the 15% ang sa ating mga Sustainable Livelihood Program Association. Ano po? Kaya ang nangyayari po ngayon, Sas, every 3 months or every 6 months, ang hatian nila ng dividendo para mas malaki yung kinikita nila. So ranging from 500 to 1,000 per month ang earning ng bawat person with disability na miyembro ng ating Sustainable Livelihood Program Association. Yung battery operated to, Opo, no? opo. So ilang kilometro yung kayang takbuhin ng fully charged? I think yung stretch daw po ng from Welcome Rotonda to dito, ganun po ang kaya niyang itakbuhin. So ilang kilometro yun? Ewan ko kung ilang kilometro 20? yung basta from Welcome Rotonda, sabi po na until dito sa DSWD. Then yung charging niya, may mga charging stations. Opo, merong charging station ng ating Get PH office, ano po, and eventually, mag-i-install din daw po dun sa mga pick-up points ng ating mga Point to point e-buses. to eh. Opo, kasi point to point siya ngayon. Sir, mga 13 kilometers away daw. 13. 13 kilometers away. Mabilis ba takbo? Mabilis naman po.
Although nung Tas tahimik yung makina, no? opo, although nung umikot kami ni section dahil within batasan lang naman, Oo. IBP Road, okay na po. Smooth na smooth. Director Mai, tama ako, 'di ba? Itong GET ay proposed project ng SLPA na ang mga miyembro ay PWD. Opo, ang GetPH ang service provider na nakuha ng ating mga SLPA na persons with disability. Oo, kasi parang si Miss Sarah Jane, yung ating na-interview po noong dinala yung 3 GET buses dito, sabi niya, project nila yon, nagpapasalamat sila at pinayagan nga po silang magkaroon ng ganong proyekto para sa kanilang mga persons with disabilities na sila po ang magmamanage din, sila ang gagamit at sila din po ang kikita. Tama po yon. Sila ang gagamit kasi every time na yung group nila, kailangan nila nung public transport, they can use that for the purpose ng activity ng group. And then at the same time, yun nga po, tumatakbo siya as a corporate shuttle and then yun nga, eventually a public transport na din. Tapos, Director May, pwede rin palang PWD na maging driver ng bus. Yes, yun po ang tinanong namin kay GetPH kasi for now, ang driver natin is from GetPH kasi sila yung trained to drive the bus. Yung mga naka-blue. Pero yes, pero eventually, yung ating mga mismo persons with disability, so another employment ito sa kanila, pwede din po sila ang maging driver ng bus. Wag lang yung bulag at bingi. Sir, kasi kailangan pa rin naman nila kumuha ng lisensya to drive eh. So, if capable ka to drive, may kulang, okay lang po yan. Director Edwin, sunod ka na. Ito yung maraming tanong yung ating mga kasamahan sa media. Medyo natatakot na nga po ako sa mga tingin nila. Pero handa ho tayo magbigay ng konkretong updates po sa kanila. Bago ko po itawid yung programa, yung AIX at ang AKAP natin. Papasalamat po muli kay Director Dayan sa kay Sas Raymond sa pagkakataon na mabigyan tayo muli ng oportunidad na mabigyang linaw yung programa. Kasi I've been following talaga the DSWD page natin and every post na nakikita talaga natin doon, they keep on asking, paano maka-avail? So parang ang iniisip ko, saan ba kami nagkulang na lagi namang bukas ang opisina namin? At lahat naman ng impormasyon ay nasa webpage natin. Saka So that's Director why, Edwin, meron ding bakit puro mahihirap lang yes daw. po, opo. Hindi nila alam na yung AIX all-inclusive. Yes, oo. Na So, pwede rin yung mga middle class, mga correct. mayamang na Opo. lugi, tapos yung malaking binayaran sa ospital. Tama ka dyan sa Raymond. So ito ngayon, bigyan nyo kami. Normally, sa ginagawa talaga namin, Director Diane and Sas Raymond, 1 hour o more than 1 hour ang ginagawa namin pag-orient kasi kailangan natin himayin yung proseso at mga sitwasyon kung paano makapag-avail. Pero unahin ko muna po ang assistance to individual in crisis situation. This is not just merely ayuda. Yung gusto ko muna linawin. Actually, this is an ayuda with a heart and process. Hindi lang po kami basta nagbibigay ng pera dito kasi inaaral talaga ng ating mga manggagawang panlipunan yung ano ba talaga ang aspeto na pwedeng ibigay sa kanila nakapaloob doon sa program. Muli ang AIX o ang Assistance to Individual in Crisis Situation ay isa sa mga frontline services ng departamento. Ito ay isang stopgap measure. Hindi po kami yung programa na magtatawid from kahirapan hanggang maging socially driven individual siya. Kasi ang tinatarget po namin dito sa AIX ay crisis situation. Naniniwala po kasi kami sa scientificong pagtingin ng isang social worker na maaari ang isang tao ay makakayanan na tugunan ng kanyang pangangailangan but there are situations that shock them and their capacity to provide for that situation. Kaya dito pumapasok si AIX. Kung magadugtungan lang muna natin yung pangangailangan para maibalik natin siya sa normal niyang pag-iisip, normal niyang kapasidad na magawa niya ng paraan yung sitwasyon na meron siya. And this would include example for some, sabi nga ni Sas Raymond kanina, catch all po ang AIX. Wala po kaming pinipili dito mayaman, may hirap, may trabaho or wala. Pag mayroong sitwasyon na nakaapekto sa kanilang individual na pamamaraan, tumutulong po tayo. Example, kung ako po ay isang Director 3 at na hospital pang nanay ko at hindi kami prepared, maaari po ba akong maka-avail?
maaari ako maka-avail kasi hindi po prepared ang pamilya namin dito. Pero hindi po siya automatic kung meron siyang amount na ibibigay. Kasi subject po siya sa assessment ng social worker sa pagtingin ng kanilang social economic status, resources, at even their financial capacity at present. So ganito po namin siya tinitingnan actually. At hindi lang po ito nakapaloob doon sa mayaman, may sahod, or economic status. And expand po namin ang aming pong category of clients to those who are sectoral. Mga violence against women and children, for those who are repatriated OF, para doon sa mga nasunugan. Though meron tayong disaster, but kami rin po ay nag-augment on that particular area. Even even ating mga asylum seekers, kasama po yun doon sa programang binibigay natin. So uli, ang AIX ay hindi po siya financial aid lamang. Isa ang financial assistance sa serbisyo or minimum of service na nakapaloob sa AIX. Kasama po dyan kasi yung psychosocial intervention na wala pong kaakibat na amount of assistance. We also do referrals to other agencies na para at least kahit paano matugunan pa ng mas malalim yung pangangailangan ng isang tao. We also refer to shelters. If nakita talaga namin na hindi talaga sapat yung kanyang sitwasyon, we coordinate with our residential care facilities for long-term care. And we even reach out. Kaya nga po nandito po ang ating isang kwentong matutungan niyo mamaya yung ating PWD, correct ko, child with disability. Para matingnan ninyo na kami sa departamento ay nag-effort to reach out. Kumbaga yun nga ang kanina sabi ko nga maghihintay ba tayo or baka mas maganda tayo na po mismo ang mag-reach out sa kanila. So sa minimum of services, financial assistance, nakaakibat doon yung iba-ibang kategorya na maating maibigay. May medical po tayo, may funeral po tayo, may food assistance po tayo. We do have also transportation assistance, and then we also have cash relief. Pag medical, alam na po natin ito, hospital, gamot, dialysis, chemotherapy, even mga assistive devices, and of course, implants are being covered by this particular type of services. For funeral, alam naman po natin ito, pagpapalibing. And then for transportation, for those individuals na merong emergency sa pamilya, but they are not prepared in terms of finances, na nagkaroon ng sakit ang nanay, hindi sila ready, pero gusto nilang umuwi to take care of their loved ones, or biglang namatay ang loved ones nila, hindi rin sila prepared. We augment to their transportation expenses. And we also provide other cash assistance. Ito yung kategorya na wala naman talaga pangangailangan sila, pero kailangan natin silang tulungan para ma-survive nila yung day-to-day needs nila. Example, for a VAUSI case, hindi naman automatically legal ang kailangan nila. That's part of their requirement for the meantime. But maaari na hampen yung kanilang trabaho because sa nangyayari, wala silang pangtustos doon sa pangangailangan ng mga bata for whatever needs. It may be encompassing medical, food, or educational. Ginagrant natin sa kanila yun. Not because may pangangailangan sila, but their situation at that moment, they require assistance from our office. And also, this also includes repatriated OF. Di ba dati sumasalubong tayo doon sa ating NAIA? Kasi syempre, di naman nila in-expect yung sudden pagpapauwi sa kanila. And of course, sa pag-uwi nila, kaakibat yung pakiramdam, paano na kaya ang pamilya ko this time? So para naman hindi mabigyan ng mas malalim na pagtingin doon sa problema niya, nag-augment tayo ng cash assistance for them na at least meron akong 5 days to support the day-to-day needs of my family. So that 5 days will give me a time na mas internalize ko, mapagplanuhan ko, paano na ako after ko bumalik galing ng abroad. So yun. So in terms of frequency, naglalagay kami ng frequency because we wanted to expand to the maximum number of clients na pwede. For some areas, 3 months yan. Yung iba dyan, 1 per hospitalization. The rest, of course, pag burial, hindi po pwede every after 3 months po yan, ha? So it's depending on kung sino po ang namatay, doon tayo magbibigay. For the amount, we don't need to project a certain amount of time. Basta alam ko po, hanggang 10,000 ang ating pong cash assistance. Meaning to say, outright cash. But if we see and it deems necessary to provide more than the 10,000, then we provide higher amount. Kung magkano yun, depende sa assessment ni social worker. And this is being done through a modality of what we call guarantee letter. So that's why we keep on engaging with partners ngayon. And I think nabalitaan nyo na isama ko na rin for AIX, no?
yung partnership natin, not only with Mercury Drugs, but some of the most known pharmacies. Actually, yung guarantee letter, malaking tulong eh. Of course, Di oo. ba, Mm. depende sa assessment, ang maximum sa GL sa medical, 300,000. Yes, actually we can go higher depending pa sa sitwasyon. Pero you have to understand pagdating kasi sa guarantee letter, me as a social worker by profession, I really wanted na tugunan ko talaga ang pangangailangan ng isang tao. Minsan kasi may kultura ang Pinoy na pag nakakuha ng pera, minsan hindi naman binibili yung kung saan. Kahit naman ho tayong nagtatrabaho, pag nakuha natin yung sahod, hindi naman nalalaan sa tama. So what about for those na talagang hindi naman talaga nila sa kanila ibinigay? So may possibility na example, binigyan namin ng 5,000 to cover the 1 month. For sure lang po with that, our observation, hindi nila yan binibili all throughout. Kaya pabalik-balik sila sa atin. Kasi di naman nila nakakompleto yung cycle ng medication. But this time, in guarantee letter, ina-assure namin sila na cover na namin ng 1 month. Yung other needs sa'yo na yan. Pero yung gamot mo, kami na yun. Tsaka Mercury Drug. At sa Mercury Drug, we're also expanding. I think if it's okay to announce na rin, we have St. Joseph Pharmacy, but this is focused only in Ilocos region, Northern Luzon. South Star, hindi na South Star is also ongoing. We also trying to, finalize our engagement with Generica. So far with the Mercury, we around have 92 tama no, existing partners nationwide and, talagang may and, ongoing pa rin po yung expansion of 88 additional pharmacies all over the Philippines. Wait, there's Wait, more. there's more. Ganun po siya. So, ganun po natin gustong tingnan si AIX. Wala po kaming pinipili. Anyone, every day, handle Monday to Friday from 8 o'clock to 5 p.m., you can visit our offices even without referral letters. Yun ang gusto namin i-emphasize. O, Siguro minsan lang, kailangan lang ulit-ulitin natin yes, na yung mga middle class na nagbabayad ng tax, pwede sila mag-avail ng AIX, hindi lang ito para sa mahirap, sa mga vulnerable at saka sa mga Correct. marginalized. Dinagdag na natin sa kategorya ng siniserve nating client ay financially incapacitated. So yun, Mga nalugi. malahat, maaaring di prepared, hindi handa, nawalan ng trabaho and anything. So yun for AIX. So ngayon, alam kong isa naman tanong, bakit may AKAP? Yun na. Bakit biglang pasok po si AKAP? Tapos sasabihin po ng karamihan, parehas lang naman sila ng serbisyo. Pero to be honest po with you, with the 2 years, this is a new program na ini-implement namin Within the almost 2 years time frame na ini-implement natin siya, ang AKAP kasi it's the same but it's targeted sector. What we are trying to target here are those earning individuals na kumikita pero ang kita nila ay hindi sapat. Yun. So maaaring may source of income sila pero hindi pa rin nila kayang itaguyod o itawid yung pangangailangan nila. What makes it different from AIX? Sa AIX kasi din namin tinitingnan na economic status nila. Sitwasyon agad natin tingnan namin. But this time, naglagay lang kami ng determining indicator for AKAP na, individual earning ka, ang next na tanong namin, below minimum wage earner ba? Ang next tanong namin, anong sitwasyon mo? Pag nakita namin, ilagay ka na sa AKAP. Para alam mo, bilang isang individual na nag-earn at lagi nagiging issue ng mga manggagawang Pinoy natin na bakit hindi kami kasama, ito nga po yun. Kumbaga, naglagay na kami ng eksklusibong pagtingin po sa inyo na sa AKAP kayo maaaring mag-access ng serbisyong para sa inyo. Dr. Edwin, yung isang may isang sektor yung endo. Yung end of contract. Alam na mga media man to kasi nga kada eleksyon, 'di ba, palaging papangako wawakasan ng endo. Pero ang ending may endo pa rin. So kasama dito sa AKAP yung mga endo. As long as sila ay earning individuals at meron silang below minimum wage earner at at the same time may sitwasyon na kailangan, then AKAP is the right program for Ito them. kasi yung bago mag 6 months to terminate, Yes. i-rehire after 2 months. Yes. May pat lang. Yun ang maganda sa AKAP kasi we go beyond not only covering those situation that somehow affect their capacity as well. Medical, funeral, kasama yan doon sa Minuwe. But nagdagdag kami ng isang kategorya ng assistance. But the same siya, other cash assistance, pero ang diferensya ay hindi iba yung target natin. Hindi siya sectoral. Yung cash relief. Example, di ka nakapagbayad sa iyong renta
or bills kasi sa loob ng 20 days na working mo, 1 linggo ka absent, so hindi kompleto ang sahod mo. So, AKAP is there to assist you. Hindi siya pwede sa AIX. Kasi hindi naman siya krisis yung renta. Lahat tayo nagsasuffer sa renta most of the time. But we provide them that opportunity to access. Example, sabi po ni Sas Raymond, malapit na siyang ma-terminate ang contract niya. Wala siyang naipon para sa pagdagdag niya sa requirements niya. And I think AKAP is the right program for them. Hindi niya kayang paaralin yung mga anak niya kasi hindi sapat yung kinikita niya kasi again, nagkasakit siya. Then AKAP is there for them. So yun po ang binibigay namin ng emphasis, exclusive for those income earning individuals that is below minimum wage earner and currently undergoing situation that hinders them to provide something for themselves. So yun, Sas Yung mga Raymond. members ng 4Ps, pwede rin ba mag-avail? Yes, actually, even SOCPEN, even SLP beneficiaries, ang kategorya namin dito is earning individuals. Baka malito kayo ba't ko binigay ang tawag Software. nito? Elderlies. Because they are elderlies na kahit alam nilang elderly na sila, they still engage to economic and productive work. As long as there is something na magpapatunay na this particular individual ay meron siyang earning, it can be a certification from the employer or meron siyang business permit kasi may tindahan siya. So, pasok pa rin siya doon So, sa pwede kategorya. mag-avail ang 4Ps tsaka yung walang gutom sa Yes. Oo. AIX. As long as earning individual sila, meaning to say may source of income sila, regardless kung formal or informal to, AKAP sila. AKAP. Pero kung ang pantawid beneficiary example, wala naman siyang trabaho, pero may krisis siya, then AIX natin siya ilalagay. Pero ang pantawid, nakita natin because of the pantawid intervention, nakapasok siya sa isang work na meron siyang regular income pero naapektuhan siya kasi sa sitwasyon na meron siya. Nakita natin na earning ka pala pero below minimum wage earner ka. So pasok ka sa AKAP. Hindi naman siya i-AIX na. Ilagay na natin siya sa AKAP kasi yun naman talaga ang kategorya ng services na meron siya. So, maganda sa DSWD, may menu of services. Yes. Kung ano yung need mo, may papasukan Correct ka po, na opo. programa. Oo. And all of these requirements, tawag nito, indicators, categories are posted sa website natin so that they can run through kung ano yung mga pangangailangan na requirements para ma-assess natin kung ano ang maiibigay natin sa kanila. Again, yung requirements are just supporting documents. At the end of the day, the social worker pa rin po ang mag-determine kung ano po ang ibibigay na klase ng assistance po sa inyo base po sa dokumentong present po ninyo. Kasi kadalasan na naging nangyari sa Raymond Director Dayan, akala nila pag kailangan nila 10,000, ibibigay namin 10,000 then hindi pwede. Kasi titingnan namin doon, una, ano ba ang kaya mo pang maibigay doon sa pangangailangan mo? Tapos, may iba pa bang resources na pwedeng itap to cover your need? Kaya minsan, magtareklamo, bakit sa amin 10,000, 5,000, sa kanila 10,000? Because there are certain situations na nakita ng social worker na pagkakaiba-iba. Kahit pa para sila ng pangangailangan, again, we respect the individuality of each of our clients as part of the principle of the social workers po natin. Director Edwin, may ano dyan eh. Pag nagpunta raw sa satellite office, 5,000 na binibigay. Pero pag nagpunta rito, 10,000. May ganyang mga feedback eh. Kasi kailangan natin intindihan ang central office is just one area. Pero kasi pag nasa regional office kasi, spread out kasi sila for different satellite offices. That's the problem. Like example for NCR, they have 5 satellite offices in NCR. So tipong yung fund nila spread out yun doon. So malamang depende sa number ng clients na pumapasok per satellite office at sa assessment, doon naglalaro yung pagbibigay. But sa central office kasi, inusap na namin with the neighboring regions na, hey, FO3 or hey, NCR, lagi tayo nakakompara, baka tayo ang galante namin sa central office. Hindi yun dahil galante kami. But because nakikita kasi namin na may oportunidad tayong tumulong at mas malaki ang partnership coverage kasi natin here. So that's why we give premium on a higher note. But this is also being discussed na sa mga neighboring FOs natin. Yung last year kasi, di ba, inano yung satellite offices. For a time, kumonti ang nagpupunta rito. Pero yun nga, dumami na naman kasi ang kwento,
5,000 lang daw Sa binibigay sa satellite. region, Dito Region. 10. 10K. Opo. Kaya dumagsa uli dito. Galingan yan. Yes. Kaya nga po nag-engage na kami for guarantee letters. So that ang comparison nila is hindi na yung amount of cash na nakikita nila sa kamay nila, but the worth of the services or product that they can avail to our partners. Yun po, SAS. Yan. Director Wenz, kasi nitong nakaraan, no, yung meron individual na na-assault or Mm-mm. nasaktan sa loob ng isang bus. So, yun nakarating sa opisina nyo, may anong mga intervention po ba yung ating naibigay? Naibigay. Yeah. Para lang ipabatid din po sa publiko natin na ang AIX ay also doing reach out activities. Kasama na dito, syempre, yung titingin natin sa social media. Kasi social media na yun ang pinakamadalas na venue para makahanap tayo ng mga ganitong klase ng kwento. But not because we wanted to, use it as an advantage for us for promotion, but to reach out immediately. At isa ang case dito ng yung child with disability na inassault sa bus. Right after na nalaman namin yon, I think sa direktiba po ng ating pong kalihim na si Sec Rex Gatchalian, pumunta po agad kami sa pangunguna po ng isa sa mga Angel and Red Vest natin, si Welsa Holt, yung social worker natin. Talagang home visit siya. Home visit in the sense na hindi tayo mag-grant agad ng assistance, but to really assess the need. Why the child left the house? Nasaan ang parents? Ito ay may autism spectrum, tama? Bakit hindi natuloy ang therapy? So those are the areas na tinitingnan ng social worker. Ngayon po nagbigay tayo ng konting halaga para at least matawid lang nilang pang araw-araw, because of course ang mother who is earning through selling mais is disrupted because of the attending doon sa pangangailangan ng bata. Tinawid muna natin yan. But right now, the DSWD is exploring possible partnership with service provider para matingnan yung psychological being ng bata at ma-assess natin ano na ang degree ng disability niya at mabigyan natin ng karampatang proseso ng assistance like pagbibigay ng therapy to the nearest service provider within the community. So ito yung isa sa mga tinitingnan natin. And of course, habang nandito ng aking partner sa Director Mai, we'll also explore the possibility of augmenting doon sa tinatawag natin na livelihood. Kasi baka mamaya nakita namin na itong si nanay ay talagang hirap din kasi ito yung pangangailangan. So maybe we can augment, we will see, but we cannot commit anything now because as much as possible, we wanted to really study the entire case management of this particular child na hindi kami magkamali dun sa maaaring ibigay natin sa kanila. But all of those support is on the way already. We all need na lang to engage with the mother because sa ngayon talaga kasi si mother sa yung kapatid talaga niya ang very supportive dun sa pangangailangan nitong child with disability na case po na. Director, nandito sila ngayon, pero Yes. mamaya na natin Opo. papasukin pa after ng mga questions Yes, muna ng opo. reporters. Sige. Kasi Director, 'di ba mahal kasi ang mga therapy Yes. sessions. Mm-mm. So talagang kailangan masusustain ni Yes. family. Opo, Oo, matagal. matagalan siya. Actually, this is an engagement, a collaborative engagement between us, Central Office, Field Office 3, and the local Social Welfare Office. We tap them. Actually, we tap them kasi kailangan natin ng monitoring because the central office cannot do that. The monitoring would be the LGU. But I think that with the partnership na ginawa po natin, ito yung tinitingnan natin. Actually, it's also a challenge for all of us here in Crisis Intervention Division to look for partners that offers therapy. Actually, ito yung medyo mahirap, to be honest. Kaya kung may nanonood po sa amin, may kilala po kayong interesado na maaari pong i-refer niyo po sa amin, maybe that could be a good start of partnership with you. Yun po. Kasi Director Wenz, I have friends na mga psychologists, Yes. ganyan, nag-speech pathology. Limited yung schedule na available versus the number ng clients na nangangailangan. May budget na family, pero ang problema nila is to get schedule. So, sobrang limited po pa rin talaga for the psychological and other specialized na assistance and services. Kasi Director Dan, this requires scientific engagement. But
But pwede ko lang ipasok, that's why we wanted to see before dumating sa ganitong sitwasyon, ano ang pwedeng gawin ng departamento na mabigyan ng pagkakataon o oportunidad ng mga taong merong pinagdadaanan na at least mai-release lang ang tension ng buhay nila. That's why po meron tayong We Support. Pinasok ko na ang We Support, 'di ba? Isa rin po 'yan sa programa ng AIX po ah. So ang dami talaga nakapaloob sa AIX. Ang We Support naman is an online psychosocial aid for those individuals na hindi kaya mag face-to-face interaction, but we're providing you the venue na pwede kayong tumawag sa amin para pag-usapan natin. Hindi man malalim, but at least mabigyan lang po namin kayo ng sapat na oras na maintindihan ano po ang nararamdaman at merong totoong taong nakikinig po sa inyo. May mga series of sessions kami na i-release soon. I think we wanted to engage with the DMS on this para at least papaano mabigyan natin ng sapat na attention yung mga sectoral concerns natin. Isa sa pinapangarap namin na magawa namin by next week is, since we're in a Pride Month, we're launching a one-day Pride Day, o di ba? A Pride is an online engagement with all of those LGBTQ++++. No, wanted lang, walang menu, walang expectation, but just give your time to talk to us, to the social workers of DSWD, and let's see kung saan dadali ng pag-uusap na yun yung ganong proseso at malaman natin at matap namin ano pang pwedeng ibigay sa inyo maliban doon sa nakapaloob na serbisyo between AIX and AKAP natin, Director Dayan and SAS Raymond. Naalala ko po kasi nakwento nyo, may pumupunta dito sa CIU natin. Ngayon, ang sinabi niya, hindi niya kailangan ng financial assistance. Ang kailangan lang niya kausap. Yes. So, malaking tulong po yung We Support, no? Para, meron po kasing mga tao na kailangan na ng kausap. At imbes naman na pumunta pa siya dito, mag-commute pa siya, o tatawag na lang, no? Pero for those individuals na pumunta na po sa atin dito, we have ready available social workers. Dito pumapasok ang sinasabi natin na psychosocial intervention. It's a face-to-face engagement. Kung nakikita namin may critical ng pagtingin ang isang client sa sarili niya, we don't want to send them back to their home and call. Automatically ina-assist na natin siya, but hindi siya nakapaloob sa We Support kasi ang We Support is an online platform, but we cover it as part of our psychosocial intervention para at least before siya umuwi, naibisan yung applicable po sa mga media partners po natin ito. Kung kailangan nyo po ng kausap. Yes po. Punta Tapos lang bigla po kayo sa CIU. Bigla pong tumawag, no? Mga Lagot kachika tayo. po. Yes. Ayan. Hindi, pag media, kailangan ka kausap, storya, interview. Yes po. Opo. Maganda na tayo. Sir, open na po natin yung floor sa ating mga friends. Si Sir Vic. Sige po. Director Edwin, magandang umaga po. Okay. Yes po, sir. Yes. Okay. May preparation na po ba ang DSWD, particular sa department po ninyo, dahil kayo umahawak ng AX, regarding doon sa possible na babalik yung mga OFWs natin from Israel because of the conflict in that area? As always naman po, sir, ready po ang DSWD. Pag nakatanggap po tayo ng direktiba mula sa ating pong Pangulo, at of course, sinuportahan po natin po na ating kalihim, handa po ang team natin for that. Sa ngayon po kasi parang nauusap pa lang at meron pong direktiba na wala pa namang engagement. But to be honest, we have readily available team for this. Ginagawa na po natin ito before pa itong gera. Ano yung particular situation na nagpunta tayo doon? Isa pa, before yon, meron na kaming ginawang ganitong initiative. But as to the details po, sir, kung paano gagawin, kailan gagawin, ito po ang hindi pa natin nauusap. But I think I can say, tama, Sas Raymond, the SWD is always ready for that particular engagement po. So are you also going to coordinate with the DMW and OWA regarding this Yes. matter? Oo. Actually, supposed to be dapat si DMW sa kasi OWA ang prime agency to really engage with that. At sa bukas naman po ang ating opisina palagi na nai-involve talaga tayo doon sa mga proseso na ginagawa natin pagdating po sa ganitong particular na mga cases po natin, sir. Okay. One last from my end. Kung yung OFW hindi halimbawa dahil out of one yata mas maraming gustong manatili doon, yung family ng mga affected OFWs, ano ang intervention ng DSWD?
Buti na lang po sir nabanggit niyo yan because ito na po ang sagot namin. Mayroon na po kaming ni-launch actually. Ito ay base din sa direktiba ng ating Pangulo at of course si Sec Rex pa rin. Nakita namin ang pangangailangan ng mga OF. So hindi siya special lane actually. It's more of OF lane lang kasi iba ang dynamics ng pangangailangan. We're not targeting the OF here. We're targeting the families actually. Kasi nakita namin, and I think pwede ko na ikwento Director May na may inisyatibo po ang DSWD kasama ng ibang agency like DMW and OWA. Sa Director May po ay kasama sa OF Caravan. We already reached out for the OF abroad. So, ini-engage natin sila, kinakamusta natin sila, inaalam natin yung pangangailangan, ino-orient natin sila kung ano ang mga serbisyong pwede nilang i-avail ng pamilya habang nasa Pilipinas. Kasi of course, malayo ka, medyo hindi ka papalagay kung ano nangyari sa family. So we're offering them the package of services na walang bagong serbisyo. But we are just letting them know na, hey, kung merong affected doon sa inyong pamilya, ang pamilya mo can go to us and let's see and assess ano pa ngailan na pwedeng maitulong ng AIX and AKA program natin. So ngayon po, masaya kaming banggitin na we were able to provide 544 different services sa Hong Kong. Yun ang una naming engagement. First engagement, kasama namin si Yusek Pinky, 544 services for around 154 OF in Hong Kong. So mean to say, nagtingin sila ng iba-ibang serbisyo. May mag-counseling, may dala kami mga psychologist doon and psychometrician, ginawa namin na, and kadalasan nakita talaga namin wala silang kausap na nagpapabawas ng lungkot nila at kaya ngayon, i-relate namin siya sa will support kasi yung isa sa mga kailangan namin i-popularize na merong possible venue for them na makausap dito sa Pilipinas. But for their family, again, babalik ako sa description ng AIX and AKAP. OF sila, pamilya sila ng OF at may pangangailangan. Kung may trabaho, ang pamilya at may pangangailangan, akap sila. Pag wala naman, depende sila doon sa serbisyo o sa pinadadala ng kanilang family member na OF at pero may pangangailangan na hindi kayang i-cover ng OF na family nila, then AIX natin sila. So, ganun po ang naging arrangement na po namin, sir, ngayon. Just add, even in the previous years po, yung mga narepat na rin natin mga overseas Filipinos, once napunta na po sila dito, talaga yung package of services of the DSWD ang binibigay natin sa kanila. And one of that is the Sustainable Livelihood Program. Doon sa mga previous repatriates po natin, talagang na-serve na po sila ng Sustainable Livelihood Program kasi that is one of the programs ng DSWD that they really want to avail. Sige po, next po, Miss Angie. Kung bibigyan po sila ng AIX ng mga returning OFWs, ang maximum po nun 10,000. Pagka ganun po ba, returning OFWs, iba yung price na ibibigay sa kanila? Depende pa rin sa assessment, ma'am. Oo. Ngayon, titingnan natin yun. Normally kasi ginagawa namin upon interview, nagbibigay. Pero nakita namin baka hindi lang yun ang pangangailangan nila. And that particular, pagdating nila sa airport, ang need nila, security and their family. So, ang ginagawa namin ngayon, pinoprofiling lang namin sila sa airport at nire-refer namin sila pabalik sa respective regional offices natin. Ngayon, sa pagdating kung magkano ang ibibigay, nakadepende. Kasi maaaring different type or menu of services ang ibigay. Maaaring SLP lang ang gustong i-avail or maaaring i-cover nila yung lola or nanay niyang may sakit, i-charge sa AIX. But as to the amount of 10,000, 5,000, it will still matter. Maaari kaming magbigay ng 10,000 kung nakita talaga namin na deserve sila ng 10,000 for that. Yun pong mga returning OFWs before, nabigyan ng SLP. Kumusta na, meron po ba kayong record na nung nabigyan nyo na ng benefits, ano na po yung nangyari sa kanila? Yes, ma'am. Kasi nga po, meron tayong tinatawag na monitoring project development officer. So ito, spread throughout the regional offices po natin at nasa per provinces natin that monitors itong ating mga participants ng Sustainable Livelihood Program. In fact, yung iba po sa kanila talagang up and running pa rin yung kanilang mga livelihood projects na mga na-propose during our social preparation stage. So, hindi na sila umalis? Yung iba ma'am bumalik pa din.
So naiwan dun sa family member yung kanyang livelihood project. Question ko lang po yung kanina tungkol dun po sa electric buses na puwedeng gawing corporate shuttle. Paano yung kita po nila if yung po lang mga members nun ang isasakay dun? Papaano po yung kita nila na sinabi niyo 500 to 1,000 per month yung kikitain nila? And nakipag-coordinate po ba kayo sa LTFRB since ito po ay, pampasahero na ang magiging, operasyon? Actually, ma'am, corporate buses ng mga malalaking kumpanya ang sina-shuttle po nila like the JP Morgan na mga ano po natin partners ano po, yun po yung sina-shuttle ng ating mga e-buses. So yun po yung earning nga po na 30 to 40,000 a month ano po. But as to the public transport na ini-aim nga po natin in the coming months na mangyari, we are already we have an ongoing talks na po with the DOTR, ano po, with the LTFRB. In fact, hopefully makakasama namin sila in the blessing of the 20 e-buses natin comes Friday sa June 27, ano po. Kasi nga po, yun na ang ating tatahakin na maging public transport na sila. So, yun po ang isa sa ini-envision natin, ma'am. Kumbaga, ang tatahaking ruta nila is the carousel. Ano po, para wala ding traffic, ano, para maluwalhati din yung pagbiyahe ng mga ito. At yun nga po, hindi lang persons with disability ang i-cater, kundi pati yung mga senior citizens as well as yung mga walang disability. Pero priority po natin sa e-buses na ito, yung mga persons with disability and senior May citizens. target na po ba kayo kailan mag-start 'to? When we met with Get PH and the group of our persons with disability SLPA Friday last week, we are looking at next year, ano po, 2026 na, yun nga po, maging public transport na ang ruta ng ating mga e-buses. Pero instruction din po ni Secretary, since ang NCR ang naging pilot natin, i-expand na rin siya in the Visayas and Mindanao. So may mga initial talks na rin po kami sa ating concerned regional offices to also prepare for that in the coming months. May na-identify na po ba kayong mga places Yes, kung saan po initially, yung ma'am, terminal? we are looking at Region 7 or Region 6, Iloilo and Cebu, and Cagayan de Oro. Kasi in Cagayan de Oro, yung Get PH, meron na rin daw po kasi doon na mga projects na rin. So baka mas feasible na doon din natin umpisahan yung pilot naman natin sa Mindanao and Visayas. Director May, di ba kahit wala pa tong electric buses for PWDs, may batas na nagtatakda na sa mga commercial buses na nagpa-apply sa EDSA, may space dapat na nakalaan sa PWD, sa buntis, sa senior. Can you Opo, expound on that? tama Pero ka hindi dyan. ini-implement. Ako natumpak, kaya nga kanina po nung nandun pa kami sa labas ni sabi ko, we have the accessibility law. Hindi lang siya kino-comply ng karamihan. Kasi in the accessibility law, it says in all public places, public transport, dapat accessible ito to persons with disabilities. Kaya dapat aware din po dyan, especially yung ating mga konduktor at driver, na sila mismo, i-insist nila yung 4 na first row ng buses intended for the persons with disability and senior citizens po dapat yan. Kahit anong mangyari, dapat lagi po yung bakante. Sa Singapore ko lang nakikita na merong space na gano'n eh. Tapos walang umuupo talaga. At saka sir, yung mga for that, yung mga priority seats, talagang malaki yung space. Para halimbawa may wheelchair, may mga saklay, may iba pang mga accessibility tools or support, assistive devices. Basta hindi bulag. Meron po, ma'am. Basta capable sila kasi dumadaan naman po sila sa... Actually, meron po tayo dito, no, na employee po. He's been driving for many years. Si Sir Richard Si yun. Richard, no? Isa lang ang ano. Isa lang po yung braso nun, but he drives. He has a license po. Kasi yung Malinaw naman yung mata. visually, ano naman siya eh, Hindi rin siya bing eh. capable. Yun naman po. It depends po sa assessment ng LTO. Si Noel. Kasi Si ako na ano. po.
Opo. Tanong ko po muna kay Director Laksa, no? Follow up lang po doon sa mga e-vehicles for PWDs. Paano po yung monitoring nito kapag eventually, naging pwede na siya, namamasada na siya in public spaces po. May magbabantay ba na para masiguro na PWD talaga yung sasakay po? Kasi may mga PWDs din na hindi naman physical makikita yung disabilities po nila. So paano po yung ganun? Yung ating po mismong e-bus, may CCTV. So, talagang monitor po dyan if ever kung talagang yung mga nakaka-avail niyan ay mga persons with disability. Again, priority po talaga na persons with disability, pero pwede ito sa lahat, sa public, pwede nilang ito ma-avail pag ito ay naging public transport na. Pero ang emphasis nga lang po natin, ang priority dyan sa mga e-buses natin ay yung mga persons with disability. And yung mismo pong SLPA natin, sila po yung regular na magmo-monitor kasi diyan, At sila po, part of our partnership is that they are also providing us a regular report kung kumusta na ang kanilang livelihood project. Then clarification lang po, by next week po ba talagang magmamasada na po yung itong mga e-vehicles? Next year, tama. Next year. Actually ngayon, ongoing sila, pero corporate shuttle pa lang. So next And year po yun nga po, hopefully, God willing, by next year, maplansya na po lahat ng preparation natin, all the documentations, maging public transport na siya. Okay. Sige po. Salamat, ma'am. Bye. Si Noel muna. Tatanong Pangatlo mo ko na lang. yan eh. Opo. Hindi, para makumpleto lang po yung balita ko, no? Gusto ko lang po malaman kung meron po kayong coordination with MMDA na ito pong ating mga e-bus ay ma-exempt sa NCAP since ang laman niya ay PWD. When our spokesperson, ASEC Irene, met with us, we had a meeting. Isa rin po yan sa mga tinitignan namin ngayon as part of the preparatory activities po natin sa eventual na pagiging public transport nitong ating mga e-buses. Tinitignan na po natin yan, ma'am. Sige, Noel. Hello po ma'am, good morning. Noel po. Hello, Noel po ng PTV Ito yung napagkamalan drive. kahapon. Tapos, ang ganda naman ng driver. Eme lang. Ma'am Laksa, pa-clarify lang po. Nauna yung creation ng SLP. Tapos, yung doon sa SLP, nag-create kayo ng mga association. Tapos sila yung nag-identify kung ano magiging project nila at ito ang naging project nila e-bus for PWDs, tama ko? Okay. Po, tama, sir. Tapos, yun lang. Dito ako clarify ko lang. Dito ako kay Sir Morata. Friends na lang po. Well, hi sis na lang. Hi, sis. Paano po ba yung for soundbite purposes lang, very, very short lang ng comparison kasi ang dami mong sinabi kanina eh. Comparison ng AX at AKAP, very short lang. Ang AX is open to all. Ang AKAP is a target sector which is earning individuals with below minimum wage. After the services, they are the same. But sometimes it may differ depende sa pangailangan nila. Okay. Doon naman sa pagkuha ng AX, paano po ba ang pag-avail nito? There are many processes. They can go walk-in. They can visit. Sometimes we do off-site payout, meaning to say kami ang pumupunta sa community in partnership with our local development, social welfare and development offices. Ito yung, minsan meron din kami sa hospital mismo to our malasakit. So, we are already expanding our venue for them to access. Ngayon, we're venturing online. But hindi pa siya final. Under study, under work pa rin siya. Baka malay natin, di ba? Yung pag-apply pa rin na nilang gawing online, given na medyo digitally inclined na lahat ng mga tao. So these are some of the directions that we're going to right now. May plano na dito, di ba, sa application ng AX? Yes, we do. Online. Actually, we're focusing more on the guarantee letter per se in partnership with our service providers. So most probably, Digital copy na lang. yes, pag naging na-finalize ito, this will be a good initiative po ng departamento. Do we have target po? Year? Kailangan kasi natin kasi pati payment sinasama na natin
natin dun. So medyo, hopefully within the year. But we are already on the, maybe I can say 70 to 80% progress. But we have to look into different areas pa kasi, like on this. So yung cash assistance magiging ano na rin Oo, to for guarantee letter GCash, to. Yeah, PayPal. yun naman ang Ah. direktiba din po ng ating kalihim na gawin siyang cashless. Yung guarantee letter po, sino po kailangan ba may sign doon sa kapitan or kahit Sige, clarify ko na yan. We don't need any endorsement nga. Even the barangay certificate, we're trying to remove that because it's sometimes politicized in a way na, di ba, pinagkakitaan din. And I'm not going to have a particular concern about this. But we're trying to remove that as part of our requirement. The social workers assessment and documentation stands alone. Meron kaming mga eligibility document. We also have our intake sheet that narrates and provides information why this particular client is given the assistance. Ang guarantee letter po kami po ang nag-i-issue nun. And that particular document will be brought by a particular client to any service provider na nakalagay doon. Like example, for Mercury, pag na-assess namin, di ba, may reseta, merong medical certificate, nakita namin na, ma'am, will cover your 1-month medication, 7,500. That is the same amount that will be reflected in the guarantee letter. And this guarantee letter, they will bring this to the accredited branches. And that period, si client, makukuha niya yung same amount. Maybe less, but not that should be more. Maybe less para makover yung supposed to be number ng medication or time frame ng medication na pinilang makuha. Sir, so basically, sarili mo lang dadalhin mo dito sa With requirements, of course, sir. Of course, that would include valid ID kasi wala kaming reference eh. But there are certain cases, like example sa VAUSI, hindi naman yung kailangan na requirement, na kailangan lang namin dyan is barangay certification or case study that she or he is attested by the social worker in the local that she is a VAUSI case or he is a VAUSI case. So pag nakita namin yun, the social worker can come up with the case study already and then provide the necessary assistance to be given to the client. ilang number na po ba kayo meron yung AX sa AKAP, yung naka-benefit or kumuha? Oh my God, hindi ako prepared doon sa number. But per month po ba ito? For the central office alone, we are catering around 1,200 to 1,500 a day. Random na yan. A guarantee, if I'm not mistaken. Inaalala ko yung monitoring screen ko sa taas eh. Pag guarantee letter, more or less, nasa 400 kami. For cash outright, for regularly, these are capable individuals. Yun ang medyo konti eh. Pero pag hindi ko naman yan, pag especially doon talaga maraming tao, umaabot kami ng 600. Pag especially nang sinasabi namin dito, yung mayroon tayong binibigay na premium access for person with disabilities, pregnant women, senior citizen, so on and so forth. Lumalaki na nga yung kategorya ng special, hindi na siya nagiging special. Nagiging regularly na siya actually. Sir, Director Wenz, di ba 6 million yung total number of Last year is AX? 5,900,000 plus. But Almost for 6 this million. period, medyo hindi ako prepared doon sa number. But I think I will give it na the exact number na lang with our DMS. Same with AKAP, di ba? Almost 5 million. Almost 5 million din po tayo last year. Eric. Ay, good afternoon po. Pa-evaluate na lang po yung posibleng assistance. Dahil sabi niyo nga po, every time na may nare-repatriate na Filipinos, meron talagang binibigay yung DSWD. Kapag may go signal na po, ano po yung mga assistance na pwede na makuha po ng mga OFWs? Kasi I understand nabanggit yun na SLP, pero ano pa po? At saka kasama ba doon yung psychosocial assistance? Pa-enumerate niyo nga po. As to the menu of service that they will be availing, hindi po kami ang pwede magdikta dapat ang OF. Depende sa requirement na ibibigay nila sa amin at sa need nila. It can be food assistance kasi wala silang dalang pera pag uwi. Bibigay natin yan. Or maaaring is a combination of two different menu of assistance. May sakit siya, wala rin siyang pangtusto sa pamilya ng pang-araw-araw, it can be a combine of both. Again, as to the amount, I don't want to give guarantee muna. For the meantime, baka maiba. But the maximum cash assistance binibigay natin is 10,000. It is possible to be given based on the assessment of the social worker natin upon assessment doon sa mga regional offices nila. To the psychosocial intervention, yes. Actually, pag nag-refer po tayo sa mga regional offices, sinasabihan natin sila na to have a home visitation to assess the family situation and extend
additional services if necessary by tapping other resources as providing psychosocial support to the family and also to the OF himself or herself. Kasi for sure, pinadadaanan niyang sitwasyon na di natin naiintindihan perhaps, pero bigyan na natin sila ng opportunity to have that access to services. And clarification po, yung cash assistance will be under the AIX. It can be AIX, but kung family member nilang lalapit may trabaho, it can be AKAP. Alright. And Yes, sir, and ma'am, kanina kita ko po yung family nung biktima. Sino po yung pwedeng sumagot? Mayroon na po bang tulong na legal ang DSWD doon po sa pamilya po? Kasi nabanggit po ata ni Secretary na aside from dun sa mga naunang tulong, may handa yung DSWD na beyond that, yung legal po. Yung kasama ngayon ni yung kapatid ni Makmak. Makmak yung pinsan. Tapos si Attorney Angelo de Alban, siya family nung siya attorney ng family. May plano silang magdemanda sa attorney, sige, ano yung plano ninyong gawin? Legal? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney De Alban. Ako po yung abogado ng pamilya ng biktima na binugbog persons with disability sa bus sa may Buendia. Ang plano po namin ngayon ay mag-file ng criminal case against doon sa mga nambugbog sa kanya based doon sa video. So far, meron na kaming na-identify na 3 at meron pa kaming 2 iniimbestigahan yung kanilang identity kung sino sila. At kapag yan ay aming nakalap na, then ready na kami. So as a development also, meron na tayong nakausap na psychologist from a government hospital na mag-a-assist kay sa victim para na rin ma-assess yung kanyang disability. So, attorney, para lang sa kaalaman ng mga media men, si Makmak talagang sumasakay ng bus na mamasyal, tama ba? Yes. As may sense of direction siya dahil nakakauwi siya. Yes. Kaya niyang mag-travel alone pero hindi niya kayang protektahan ng sarili niya kasi he cannot express himself. And at the same time, because of his physical disability, physical limitations, maliit yung balingkinita niyang kanyang katawan at hindi rin siya nakakapagsalita, that prevents him from protecting himself against abuses. Sensitive siya sa maingay, no? Kaya siya Yes. nag-react. Kaya Yes, lang, nagtitrigger. dahil hindi nga kilala, alam nung mga yung kalagayan. Yan ang problem minsan ng mga, actually all the time ng mga persons with disability. Lalo na yung mga may intellectual disability na kapag maingay, katulad kanina sa ventilador, tinatakpan niya yung tenga niya tapos gumagano-ganon siya, nagra-rock siya, no, back and forth. Siguro hindi yan na-consider ng mga pasahero at nung bus. And akala ay na-agitate siya and then tuloy-tuloy na. So, kulang sa awareness yung mga pasahero, yun ang problem natin dyan. Follow up po dahil po andito na rin si attorney. Yung DSWD po ba sasama kapag nag-file na ng case yung pamilya? And ano po criminal case yung ifa-file? We will welcome all government support. Sa katunayan, matulungin ni DOTR Sec Vinson nung isang araw. Ngayon naman si DSWD tumutulong sa pamilya lalo na sa mga assistance, social welfare assistance nila. No? Sa ngayon, bumubuo kami ng ebidensya pero nakikita namin na papunta sa child abuse yung kaso na ifa-file namin. Bakit child abuse? Child abuse. Ang biktima ay halos nasa 25 years old na, pero bakit child? Kasi under the law, pag merong intellectual or disability yung bata, yung tao, he could still be considered as a child for purposes of protection and for purposes of filing child abuse. So yun yung ating ine-explore. This is not just an ordinary case of physical injury, no? Ipapasok natin siya hanggat maaari sa child abuse kasi nga because of the intellectual disability of the victim. And last po on my part, kung pwede pong makausap yung pamilya po. Sir, tatanong ko lang kung paano yung naging trauma kay Makmak nung nangyari pong incident and also sa family kung makakasagot po kayo. Thank you. Naging trauma po sa kanya yung pagsakay po ng bus. Ayaw niya na po ayaw niya na pong sumakay dahil may sinasabi siya minsan na bawal na daw po kasi may nambubugbog.
Kaya ayaw niya ng sumakay. Ayun pa lang po yung nakikita namin naging trauma sa kanya. Mm. Ayun na po. Attorney, si Vic po. Yes, Sir Vic. Last few days ago, sabi ni Secretary Vince Dizon, pinadalahan ng show cause order yung mismong bus company, yung PGT, Precious Grace Transport. Kasi ang isa sa mga dapat na tignan doon, yung konduktor. Kasi tila yata pati yung konduktor nakisali. Yun bang konduktor kasama sa kakasuhan? Hindi ko muna sasabihin kung sino yung mga isasama namin, pero kino-consider natin lahat ng options. At kung kasali siya doon, makikita sa video naman, isasama natin lahat ng involved. So far, meron po kaming 3 named individual already, identified na po sila. Pero meron pa pong 2 na ina-ascertain pa po natin yung identity nila. And then pag nag-file na po kami, doon po namin ilalagay. But rest assured na kung kasama talaga yung konduktor, talagang isasama namin siya. Kasi alam na rin namin yung pangalan niya. So talagang isasama namin siya kung nakasama siya talaga doon sa pananakit. At mukhang identified naman siya kasi yung biktima can actually identify kung sino yung mga nanakit sa kanya. Ang galing niya, magaling siyang mag-identify. Verified po ba yung sinasabi doon sa video na anong tawag na yun? Taser. Kanina Verified. galing yun, yung taser. Kasama doon sa isa sa mga nambugbog sa kanya, and it's quite, disconcern. I mean, frustrating na parang may balak pa ata siyang mag-join ng police force. Sa mga Facebook post niya, naka-police force, t-shirt. Hindi pa verified kung pang-police talaga, pero nandun yung logo. And if I'm not mistaken, he is connected with a security company. Yung nag-video, na-identify nyo rin? Yung nag-upload? Opo. Kasama dun sa nang bugbog? Kasama po siya kasi siya po yung unang sumapak, and then Kasi in-upload niya pa. makikita rin na kinuha niya yung taser from the bag, and then siya yung nagkukuryente. Everything is on the video. Ang tulong ko lang po dito ay magda-draft kami ng complaint affidavit, and very helpful yung mga netizens na tinatawag natin kasi yung iba sa kanila kakilala itong mga nambugbog at sila yung nagbo-volunteer ng information. At makikita na parang verifiable kasi basic dun sila dun sa video din. Yun yung problema, nagagawa ng krimen, ibibideo pa. At proud pa I-upload sila. pa. Ang sinabi Proud pa sila nung ang sinabi pa nung isa doon, which is very frustrating, disappointing. Sige, imo-monetize ko ito. So, pinapasikat niyo ako, imo-monetize ko itong ganito. So, parang masakit kasi binugbog na nga nila yung tao. That's one, may disability yung tao, pinagkakakitaan pa nila yung video na yon. Hello. Ayan. Attorney, ano lang po namin, clarify lang po namin. Kasi sabi ni Secretary Dizon, yung ng Oriente, yung may taser ay yung konduktor. Tama po ba itong detalyeng ito? It would seem na nagpasa sila Parang binigay. Kasi after nun, hinawakan na niya yung video, and yung tumutunog, papalayo na. So, yung specific kung kailan niya may hawak ng taser at kung kailan ipinasa niya, irrelevant na yun Kasi the point is, ginamitan siya ng taser, may taser mark siya sa ulo, may taser mark siya sa shoulder, may taser mark siya sa paa. So, nakapagpa-medical na sila, yung family, and in fact, sobrang traumatized nung yung person na yung biktima na every time na tik nakarinig siya ng ganon, he would say, kuryente, gumaganon siya. So traumatic talaga, no? Thank you, Attorney. Director Wenz, ano na yung mga interventions na ibigay natin so far? Oo. Again, nakatutok ang central office dito sa direktiba ni Sec Rex Gatchalian na bantayan, iproseso
at bigyan ng karampatang serbisyo kung kinakailangan. Sa ngayon, again, ang FO3, nag-extend na sila ng cash assistance para doon sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ngayon, mag-undergo nga po ng psychological evaluation ng bata at ito din makikita kung saan tayo pwedeng pumasok as to the provision of assistance through AIX para sa therapy or kung makailangang gamot, then they will be covering it. And of course, the SLP will also be helping us sa Raymond doon sa naman pang araw-araw na kinikita ng nanay o ng nanay ng bata. Sa ngayon kasi hindi pa natin siya pwedeng bigyan ng konkreto kasi lahat ng mga dokumentong kailangan natin para magbigay ng real situation ng bata hindi pa available. Actually, yung medico-legal nangyari lang yata to last Friday, tama no? Last Friday lang. Tapos nalungkot nga kami kasi parang nung pumunta kami ng Saturday, walang na-file na report sa nangyari. Walang blatter. Walang blatter. So, ang social worker natin na si Miss Welsa pa ang nag-assist sa barangay to put it into record na there is a certain incident that happened. Kumbaga, nobody is concerned with what happened but it's more of popularization that thing in the media. So, ito yung mga effort na ginawa natin. At nakakatuwa rin po, maliban po kay attorney, very supportive ang lokal na pamahalaan kung saan po nakatira si yung child with disability natin. And between central office and field office is working together. Pinalalahanan din po natin ng pamilya kanina na wag magpasamantala doon sa mga kung sino man na nag-offer ng any assistance kasi mahirap na baka pagkakitaan or anything and i-course through sa tamang proseso yung pagtulong. Hindi naman sinasabi na DSWD daan, but for DSWD, we are providing the right intervention based on right assessment on the need of the child. Isang point ko lang kay attorney. Attorney, alam ng family na may disability si Makmak. Bakit pinapayagan siyang lumabas at mag-commute ng solo? Hello. Yan. Hindi po kasi sapat na basehan na kapag may disability ang isang tao ay ikukulong mo siya, no? At kapag may disability ang isang tao, no, dapat hayaan niyo siya na kung kaya niyang gawin iyon, ay dapat hayaan niyo siya. Kasi otherwise, kung ikukulong mo siya, lalo magre-regress yung kanyang condition. No, kasi this is the first time that it happened. Ginagawa niya ito all the time. Actually, papunta nga siya sa simbahan nung panahon na yon. No, kung lagi ko siyang tinatanong, I don't know kung pwede ko bang sabihin yung simbahan. Sabi niya, papunta ako sa blank simbahan, galing siya sa ganito, papunta siya doon. So he is well aware of what's happening. You know, one of the characteristics ng may intellectual disability is dapat predictable yung kanilang kilos. Now, kapag may isang nawala dyan, mag-iiba yung kanilang pananaw, magagalit sila, magwawala sila. So he is very respectful in what he did. Dire-diretso yung kanyang kilos. It just so happened na at that time, hindi nirespeto yung kanyang karapatan na mag-travel. Attorney, can you give us a background lang po or kahit parang an outlook? Baka kasi ang idepensa noong mga ng taser sa kanya no dahil sa reports na nangangat daw po siya ng isang pasahero na parang self-defense. Paano po kaya ito yung or yung possibility nito as malabong depensa yan kasi unang-una self-defense mag-isa lang siya, 5 sila, may taser pa. At makikita natin sa video na nakaupo na lang. Okay, halimbawa, no, kung ano man na nangyari prior to the video, hindi natin mahusgahan yan. Pero there was a time in the video na nakaupo na lang siya doon sa corner, biglang may sumipa pa sa kanya at may sumuntok pa sa kanya. So, hindi na self-defense yon kasi alam naman natin, pag self-defense, dapat continuous, wala nang aggression on his part. And overkill kasi yung ginawang response ng mga tao sa kanya to the point of abuse na yon, hindi na siya defense. Hello, attorney. Noel po ng PTV News. Attorney, sinabi mo kanina ikukulong, hindi dapat ikulong. Tama yon. May ano po ako may kapatid po ako na autism, may autism. Pero may mga triggering factors sila So, bilang family, alam namin may triggering factors sila.
kahit man silang lumabas, may kasama. So, bakit hindi alamin ng family? Na may kahit first time nangyari, alam nila may triggering factor, bakit hindi siya sinasamahan ng family? We cannot blame the victim for what the environment did to him. Because at that time, everyone was of the impression na normal ang ating environment na hindi nambubugbog ng may disability. If we are going to say na dapat samahan siya, then ibig bang sabihin na, say for example, pag na-rape ang isang babae, sasabihin, dapat samahan nyo rin ang babae nito, otherwise mare-rape siya. No, meron tayong accessibility, no? Dapat accessible lahat, and part of this accessibility would be safe environment for everyone. Kung alam ng tao na may disability siya, no? At makikita naman natin kasi pag sakay pa lang niya, unang tingin mo sa kanya, makikita mo na may disability siya. So dapat alam ng tao ang mag-response. That is why part of it would be awareness on the part of everyone kung ano yung mga disability natin. Attorney, Val Gonzalez po, DZRH, under the existing law, ano po yung magiging penalty once ikaw ay mapatunayang guilty sa pananakit ng isang PWD? Thank you. Sa part dito, sa child abuse, medyo mabigat ito, no? Prison mayor na tinatawag. Medyo mataas ito, 6 years and 1 day and above. But again, magdedepende po ito sa judge kasi meron din pong application ng indeterminate sentence law, baka mapababa pa doon. But at the end of the day, mag-base kami sa evidence namin and we will submit it to our judicial system. We trust the judicial system on this. Definitely hindi. Kasi nakausap ko yung family, hindi sila makikipag-settle because first, there is really an abuse. Second, this is a criminal action. Pag may criminal action po tayo, the victim would be just an ordinary witness. At the end of the day, the state will be the complainant. Kaya po people of the Philippines versus ganito. So makikipag-coordinate po kami sa prosecutors at hindi po namin to isa-settle kasi hindi lang po yung biktima ang involved dito, kundi lahat ng may disability. Halimbawa po yung mga magulang, paano pag namatay sila, paano mabubugbog yung anak nila kapag hindi tayo nagturo ng leksyon. Bawal dapat ito. We are aware of that, na matagal ang kaso po sa Pilipinas, pero naniniwala pa rin po kami sa hustisya sa Pilipinas. May tulong naman po tayo ng government agencies. Okay, meron pa po ba tayong si Sir Si Val. Sir Val. Sige po. Kay Director Laksa, ma'am. Opo, yung tungkol po dun sa mga special bus for PWDs. Initially, saang ruta po sila tatakbo kapag nag-umpisa na? As mentioned po during the inspection ni Secretary, titingnan muna po natin within Quezon City yung ating magiging ruta para nga po mas makita din natin ano pa yung pwedeng ayusin dun sa magiging initial run as public transport nitong ating mga e-buses. Okay, kailangan pa rin ho yan ng special permit from Opo. LTFRB. So yun ay ginagawa na ho? Yes po, ongoing po yan. And in partnership na rin po with our local government unit of Quezon City. Okay, thank you po. Ano yan? Anyone can ride naman po. Pero priority lang yung mga persons with disability natin pag naging public transport na siya. Ayun po, yan yung mga titignan po natin na mga areas for further discussion with the LTFRB, the OTR, with the LGU po concern. Pero point to point no? Kaya ano? Apo. Target date po ng pag-umpisa po ng operasyon po nito? Yun po, hopefully by 2026, sir, magawa na po, mailatag na natin yung public transport na sila. Okay, thank you. Si Rodel ng Philippine Star. Sa fare ng mga PWDs na sasakay doon, gaano kalaki yung difference doon sa regular fares? Actually, hindi po ganoon kalaki. How much?
Po. Nag-range pa rin po siya. Kung magkano po sa public transport sa mga buses natin ngayon, kasi may mga discount pa rin naman kasi sila eh. Ano po? So, ganun pa rin po ang ranging niya. Hindi po talaga siya aalis doon sa normal ano natin fee. So ng right, mga buses. pero right now, libre muna yon. Sa Kasi nga po commercial. company siya. Aha. Opo. Bakit? So yung inisip- company pa ang Ah, nagbabayad. Bakit pala in-involve nyo pa yung mga commuters na private? Yung walang mga diferensya pala. Kasi magkakaroon ng siksikan yan. Baka sila mag-box out. Normally, gano'n na nangyayari. Pero yun nga po ang ano natin, ang aim natin, dagdagan pa sila. Hindi lang po tayo doon sa 20 buses na available. Kumbaga, dagdagan pa itong mga to. Sir Raymond, baka pwede po nating ma-excuse Sige. si Cousin po. Maraming Attorney, salamat po. okay. Sa attorney, maraming salamat po sa oras ninyo. Excuse na po muna natin sila kasi. Sige po. Isa pa pala, ma'am. Isa na lang po dito sa... Val, sige. Yes. May question pa ho ako additional question kay Director Laksa. Any plan po na ilatag or ilagay na rin sa EDSA bus carousel? Kasi ito yung isang linya na mas may systematic ho silang biyahe eh. Opo sir, tama. As mentioned earlier, yan po ang isa sa pag-uusapan namin with DOTR, MMDA, LTFRB na within the EDSA carousel bus lane po sila. Thank you po. Rodel. Ang numero uno pong nagiging problema sa mga electric vehicles, yung battery, yung lifespan nito. May study ba kayo kung ilang taon to tatagal? Sa ngayon sir, parang hindi ko pa kita masasagot. Pero yun nga po, isa yan. Kaya nga po pinilot muna namin. Pinilot muna natin siya kasi nga, iyan ang mga areas na titignan natin ano ang pwede pa nating i-improve dito sa ating project na ito. Walang natanong kasi baka naman imbis na kumita yung PWDs, lalo silang masadlak sa kahirapan dahil babayaran na yung unit na yan. Pero napapalitan naman yung battery eh. Mahal nga lang. Yun nga lang. Sa experience kasi ng mga nag-e-bike, yung iba hindi na ginagamit after 2 years or less than a year nagamit. Dahil sa lack of battery replacement. Any more questions? Kung wala na, Last statement. Attorney Director Mike, tapos si Director Wenz para dun sa Thursday. Sige po, nagpapasalamat po ako na malaki sa ating Strategic Communications Office, yung ating kasamahan sa DMS, PRS, TMS, lahat po sa inyo for this opportunity para mas unang-una, mas makilala po kung sino po Sustainable Livelihood Program and at the same time, itong ating proyekto for the persons with disability, kasi nga, 'di ba ang ating slogan dito, bawat buhay mahalaga sa DSWD. So lahat ng sektor, talagang binibigyan natin ng pagkakataon na mas mapaunlad ang kanilang mga buhay. At isa nga po ang Sustainable Livelihood Program na pwede nating lapitan kasi kung ano man pong pangangailangan ninyo in terms of your economic opportunity na kailangan po natin. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Bago si Director Wenz, pinapaalam sa mga kasama sa media, wala tayong Thursday Media Forum next week. Yes. Dahil, pasok. Dahil dyan, pagbigyan ako ng pagkakataon before mag-ending statement, i-announce ang pagbabago po sa programa ng AIX at AKAP. Kami po ay lilipat na ng opisina sa mas konbinyente, mas malamig, at mas stress-free na opisina para sa mga kliyente po natin at mga, of course, social worker. Currently po starting June 26, kami po ay makikita na at mag-ooperate ng Crisis Intervention Unit po namin sa Paragon Building po. Yan po ay ang tawag po namin sa office namin ay Commonwealth Satellite Office Paragon Place sa may Ever Commonwealth po yan. So accessible and available po yan para sa lahat. Ito po ay isa rin sa mga gusto kong iparating na ganito ka-extra sensitive, extra care at extra love ang ating kalihim na gawin pong convenient talaga ang kasi nakikita namin in crisis na nga, tapos mainit pa. So ngayon, they will feel
na parang they are a family. So we will make them feel welcome and accommodated po sa bago po naming opisina. So Director Wenz, yung mga nakapila rito, doon na. Doon na po sila. So patulungan lang po kami ninyo na ma-announce po sa madlang publiko na magbabago na po ang opisina po ng Crisis Intervention. Simula po yan ng June 26, Thursday po. Doon po tayo magkita-kita po sa Paragon. Ayan. Tapos sa 27, Sas, Siyempre, lilipat hindi siya naman papatay. sila sa Amoranto. Kasi Oo. doon na po yung launching ng 20 electric buses natin doon sa ating Amoranto Sports Complex. Alas 9 ng umaga. So, dalawa yung event natin next week. Opo, ini-invite po natin ang ating mga kasamahan sa media na sumama po sa June 26 para sa inauguration po ng ating Commonwealth Satellite. Nandun si Secretary Rex Punta po si Gatchalian. Secrex. And the day after po noon, which is June 27, SLP anniversary po sa Amoranto naman po. The Secretary will also be there. Turnover po ng 20 e-buses po para sa ating mga persons with disability. So, madidecongest na tayo dito. Yes. So yun po ang magiging purpose. So, yung basketball court, magagamit Magiging na staff talaga as a basketball development court. area na po siya. Para po sa mga employees naman Oo, natin. kailangan din naman din minsan po ng ganitong pagkakataon na, of course. And Basta Baka po, bigay na AX. may requirement po kayo at may crisis kaming nakita maaari pong gawin yan. Director Dayan says, ano pa lang, for the record po, for the meantime, we were able to serve na po 5,446,941 for AX as of today. And for the AKAP, we were able to serve po 892,061 beneficiaries na po. For this year. Yes po, opo. January 1. And of course, for my ending statement, maraming ulit salamat sa pagkakataon sa mga media partners namin. Ito yung kailangan namin, oportunidad na malinaw. Alam naman nila yung programa, pero because of what is being said in the media, it provides different interpretation. So please help us. Again, ilalaban ko, hindi ho lang kami basta ayuda. Oo, may prosesong pinagdadaanan to, may pinagtutuntungan po itong indicators for us to serve. And again, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin na malathala ulit namin ang beauty, 'di ba, ng AX and AKA program po ng DSWD. Thank you po. So, thank you, Director Wenz, Director Mai, Director Ayun po, Dayan. maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa media, sa ating mga kasama sa DSWD. Sir Raymond, thank you. So, next week, walang media forum dito, pero merong event sa Paragon, yun yung pagbubukas ng sa AX and AKAP. Mag-send out na lang po ulit kami ng media advisory. Maraming Thank salamat you, thank po. you.